Babalik po ang KMS sa DCRH sa oras natin 4:38 ng hapon. Tingnan na natin ang connection ni Sol Aragones. Of course, Congressman Sol Aragones. At siya ay kasama natin noong araw sa media at tinignan natin baka siya ay but anyway, pinag-uusapan natin ang nangyayari sa Laguna. Alam mo, Laguna, isa sa mga may malaking potential to sa tourism. Ganda niyan. Maganda ang Laguna. Galing kami diba? Noong araw, nagpunta pa kami dun sa, ano ba yung Rapids? Of course. Pagsangan. Diba? Kami kay Mayor doon. Tapos meron din, yung sa Los Baños. And so many Los lakes. Baños. Ang daming lakes doon. Oo. Lumaki ako dyan sa nagkakamping ako sa Maria Makiling. Yes. Sama, diba? Jumbo rin Ayan na. pala. At sa bahagi ito natin programa, let's welcome to the show Governor Congressman Sol Aragones. Congresswoman. Welcome to Kaya Mo Yan sa DCRH, ma'am. Hop! Ayan na. Ayan, magandang hapon po. Kong Gob, yun ang tatawagan. Kong Gob, magandang hapon. Welcome to the show. Yo. Magandang hapon din po, Ma'am Cory at kay Vicky at kay Ever. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mukhang kahit na nabibilad ka sa araw. Maganda pa rin. Mukhang fresh. Fresh. Oo. Alam ko, Sol. Salamat po. Alam ko, Sol, si Cory kasama mo sa ABS-CBN nung araw. Yes. Yes, idol ko po yan. Tagal na panahon na. The feeling is mutual. Alam mo, marami nagtatanong dito, Sol, ano ba naging decision mo noon na from media, pinasok mo yung mundo ng public service. Hindi ko sasabihin politics, Sol, kasi service. Iba tayo sa media, public service, di ba? At yung pinasok mo, ano ang naging decision mo noon? Bakit bigla ka pumasok sa public service? Alam niyo, nung reporter kasi ako sa ABS-CBN, talagang ang mga ginagawa ko ring storya, nalinya talaga ako sa public service din. Kaya naman, ang mga stories na ginagawa ko sa mga bagyo, sa lahat. Sa Bayan Mo Ipatrol Mo, naging mukha rin po tayo ng Bayan Mo Ipatrol Mo dati, kasama si Atom. So, lalo ko doon nakita ang kwento ng maraming tao. Tapos nakita ko isa pala rin tong, kumbaga, calling para sa akin. Kasi kung dati gumagawa lang ako ng storya, kapag nakikita ko yung malungkot na kwento ng mga tao sa ospital, ngayon iba na. Kumbaga bahagi ka na ngayon ng solusyon dun sa problema na dati ikinakwento mo. Alam mo kasi bilang reporter, alam mo ba, Sol, nung may nangyari kay Cory many years ago, ako una nag-interview dyan. Yes, totoo yan. Yung nakidnap ako. Yes. Batang-bata pa si Cory nun. At batang-bata pa rin ngayon. Bata pa rin naman ngayon. So, transition from media to public service. At dahil dyan, alam namin na alam din ng mga taga Laguna na minsan ka na nag-serve as Congress representative. Yeah. Anong district yun, Sol, ng Laguna? Sa 3rd District ng Laguna, ang 3rd District, Liliw, Nagkaran, Rizal, Alaminos, Victoria, Calauan, at 6 municipalities and 1 city sa San Pablo. So nakatapos po ako ng 9 years at 3 termino bilang congressman ng 3rd District ng Laguna. Hindi ko makalimutan noon na Cory, pandemic noon, naging chairperson ng Tourism Committee on Tourism. Si Congresswoman Sol Aragones. At alam ko, Sol, hindi ko na kung makakalimutan na maalala mo, linapit namin yung Golf Tourism Bill. Remember? Yes. In fact, at sabi ko, very much willing tayo na tumulong doon nung nakita kita dati. At umabot na sa second reading, kaya lang nag-pandemic, Sayang na sayang yan kasi there's a big potential. Pero curious siyempre kami dito, Sol. Ngayong bumabalik ka sa public service, ano ang mga nakikita mong concerns ng Laguna? Malinaw yung programa ko. Ang programa ko po talaga ay magkaroon ng maayos na ospital
ang lalawigan ng Laguna dahil marami po kaming mga district hospitals, pero syempre ang hinihiling ng mga tao sana dapat kumpleto ang gamit sa ospital. Dapat may MRI, may dialysis center, may CT scan. Kasi po ang nangyayari po ngayon sa mga public hospitals po namin, marami po sa mga kababayan namin sa Laguna pupunta pa ng Batangas Medical Center para doon sa regional hospital dahil po doon kumpleto ang kagamitan, kumpleto ang gamot. Yan po yung mga pangarap natin sa lalawigan ng Laguna at ito rin ang gusto ng mga kababayan natin. Dahil no reporter po tayo sa ABS-CBN, 13 years po ako dyan, 7 years po doon, health reporter po ako. So, kaya alam mo lahat. Kaya ang puso ko talaga para doon sa health. Nakita natin yung hirap ng mga kababayan natin sa mga public hospitals. Hindi naman lahat. Pero may mga public hospitals na minsan namamatay ang mga kababayan natin ng walang kalaban-laban dahil kulang sa kagamitan. So sabi natin, importante po, lalo dito sa Laguna, na maging kompleto ang gamit, kompleto ang gamot, dagdagan din ang mga health workers para maraming tutulong doon sa mga kababayan po natin. Yun. Cory? In terms of tourism, Yan. Gov.Sol, alam natin malaki ang potential ng Laguna bilang isang tourist destination, di lamang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Ano sa tingin nyo ang pinaka magandang assets ng Laguna na kailangan malaman ng buong mundo? Yes, yan po yung turismo, Ma'am Cory, tama po. Dahil ang Laguna po merong 24 municipalities and 6 cities. Ang bawat bayan po sa amin may kwento ng turismo. Halimbawa, ang Pagsanghan Falls, ang Lumban, nandyan ang gumagawa ng magaganda at dekalidad ng mga barong. At napakarami na pong kwento ng turismo po sa Laguna. Sabi nga namin, ang lapit-lapit ng Laguna at bakit minsan lumilihis pa yung ibang mga turista sa ibang lugar. Well, in fact, kung maikwento lamang natin at maitampok at ang iba't ibang kwento ng turismo sa Laguna, siguradong magkakaroon ng maraming hanap buhay sa amin po sa Laguna. Dahil alam naman ho natin, yung chairman tayo ng Committee on Tourism sa Congress, kapag may turismo, abay may hanap buhay. At kapag may hanap buhay, may pera ang tao, mapapaaral ang mga anak, at maraming magandang kinabukasan ang magagawa. Pero ang sabi ko nga po, ang tanong dito, meron ba tayong tourism master plan para sa lalawigan ng Laguna para makagawa tayo ng pupuntahan, kumbaga may tourist destination ang mga kababayan natin? Meron naman. Pero ang challenge po, baka tayo lang ang may alam na maganda ang Laguna. Baka hindi alam ng mga nasa Maynila, ng mga nasa ibang bansa. So importante po na talagang makita ng buong mundo na ang ganda-ganda ng Laguna. Alam niyo, may kwento po ako minsan, kumakain lang po ako dun sa SLEC, sa isang gasoline station. May mga lumapit sa akin, ang sabi po nila, ang pangarap naman nila, ang magagandang simbahan ng Laguna, napakadami. Pero pumapunta pa tayo ng Israel, ng Jerusalem, para magkaroon ng pilgrimage. Di ba? Pinag-usapan nga namin yan. Yung pilgrimage. Kasama namin si Father Emer dito Ang usapan nga dito, bakit hindi rin tayo mag-El Camino sa Laguna? Yes. Gagawa tayo ng Philippine version ng El Camino. Diba? So, ang ganda sa Laguna kasi dikit-dikit. Magkakasama at magaganda mga simbahan. Gawin na natin. Ayan. Sige na. Nag-a-apply na si Cory, ma'am, na yung consultant for tourism. 1 peso allowance. Yes. Religious and spiritual tourism. Tama. Yes, But yes, really, Laguna, and Laguna is so... Napakaganda. So ang tingin ko po, ang challenge lang talaga, yung communication, yung advertising, kung paano makikita talaga ng buong mundo na maganda po ang lalawigan ng Laguna, ang turismo dito. Ma'am, pag nag-media partner sa'yo ang DCRH, Ayan. mas madaling i-promote, ma'am. Malaking bagay po yan. At meron akong tagline, partner. Meron ka na tagline agad. Bless na bless sa Laguna. Kita mo. Wala na. Gusto ko yan. Bless na bless sa Laguna. And the infrastructure is already there. Ang bilis ngayon, dahil sa ginawa ng SLEX. Yes. May ayusin pa yata. Kaibigan kasi namin yung nag-aayos ng kalye dyan sa SLEX. Napansin namin,
madali na makarating sa Laguna kasi lumawak na ang South Luzon Expressway. 6 lanes. Ba, galing Ha? naman. No? Kaya hindi na ako Tama po yun. hindi na ako Opo. nahuli sa programa ko kahit mag-golf ako sa Laguna. Nakakarating ako sa Bilis DCRH dito. on time. Hindi kagaya nun. Pero kasi ma'am, Wow. alam niyo ito bilang representative for 9 years. Infrastructure, Yan. road, Doon. network, napaka-importante. Kamusta ma'am yung papunta doon sa kasi matraffic sa ano Highway man nila eh, matraffic sa may Los Baños, di ba? Di ba merong kalye na pwede ka na makarating doon sa Parang diversion, Bypass. bypass, oo, tama, bypass. Kaliraya and all that na hindi na dadaan dito. Kamusta yung mga projects dyan, ma'am, na infra? Actually, yung 4th district po ng Laguna kung saan nandun talaga din yung bulk ng turismo ano po, si Congressman Benji Agaraw, marami na po siya nagawa dyan na paganda niya talaga ang mga kalsada. So madali nang marating. Ano po, ang pag-uusapan na lamang, alam naman natin sa turismo, tama po kayo, yung infrastructure mahalaga Importante ang mga turista, madali makakarating Iyo. sa mga tourist destination. Nakaready na po yan. Ang pag-uusapan na lang natin ngayon, paano magkakaroon ng isang matindi, kumbaga pinag-aralan at pinag-usapan ng mga stakeholders, lahat yung tourism destination, paano pag, ano bang tawag doon, pag i-connect, ano po? Correct. I think programa ang importante po. Yung infrastructure, andyan na yan Yung programa kung paano ipopromote ang turismo ng Laguna, yun po yung kailangan gawin. At excited ho akong gawin yan. Naisip ko nga po, dahil uso ngayon ng vlog, no? Ang mga tao tama. sa YouTube, Correct. lahat. Correct. Kung sa bawat bayan ang gagawin ng mga tao, kapag nagpunta sila dun sa tourist destination sa lugar nila, i-vlog nila ng i-vlog. Kumbaga tao mismo dun sa bayan na yon ang nagpo-promote kung gaano kaganda ang turista nila. Ang tourism destinations, I think hindi mo nga kailangan magbayad ng advertising kung ano-ano pa. Tama. Dahil yung tao mismo ang magpo-promote, Tama. gamit lang ang cellphone nila kung gaano kaganda ang lugar nila. Ang gandang idea yun. Tama. Kasi ma'am, kagaya nito, Holy Week is coming up. No? Yun. So, ang pamilya ko madalas nagbibisita iglesia sa Laguna. Oo nga. Yeah, ang ganda Umiikot kasi. ako. Iniikot namin doon, ma'am. Sol, doon sa likod. Hanggang makarating ka pabalik dito sa part of, yung from the eastern side. Yes. Di ba? Marami doon mga Yes. simbahan na pwede mong, 7 churches talaga. Pwede mo i-identify. Perfect, 7 partner. churches in Laguna. Brought to you Ganda. by Governor Sol Aragones. Opo, so excited po tayo dyan. Excited tayo sa tourism sa Laguna. Sana po kapag pinalag tayo ay magkaroon tayo ng pagkakataon po na magawa yan. Of course, education, Cory, is also key, no? At marami na ring na-establish na eskwelahan dyan. Ma'am, kung hindi ako nagkakamali, Opo. doon sa Marami pong eskwelahan pag-akyat mo ng lalawigan Kalamba. ng Laguna. Yeah. Di ba? Pero may twist po May Ah, gusto may rin twist. po akong gawin para sa scholarship ng mga kababayan natin sa Laguna. Ang sabi ko po, tama naman, dapat bigyan ng scholarship ang mga batang matataas ng marka. Yeah. Pero gusto ko pong subukang gawing scholar ang mga bata kahit grado palakol. Tama. So, rin. yung iba medyo tinitira nila yon. Pero Yes. sabi ko, okay lang. Kasi nakita ko po maraming bata sa Laguna hindi nakakapag-aral, hindi nabibigyan ng scholarship kasi mababa ang grado. Pero nung i-research ko po, hindi po lahat mababa ang grado dahil mahina ang ulo. Tama. Ang iba po sa kanila, walang pamasahe, hindi makapasok, Tama. Ayun. walang pambaon, Opportunities. walang pambayad sa project. Sabi ko, kapag sa isang pamilya ng mahirap, walang isa man ang nakapagtapos, walang mag-aahon sa hirap sa mga yan. Sabi ko, try lang natin, bigyan natin ng pagkakataon kahit isang taon, gawin nating scholar, pero dapat sa susunod mataas na ang grado. Hindi naman pwedeng taon-taon palakol na ng palakol. Ano po, dapat tumaas ang grado, makapagtapos sa pag-aaral, makapagtrabaho, maiahon sa hirap ang pamilyang mahirap. Tama. May mga na lumalapit din sa amin, ma'am, kasi si Cory nakakakuha ng bisikleta para sa ipamimigay sa mga estudyante. Yes. In fact, merong mga taga-ABS-CBN noon. Remember, Cory, na Yes. yung mga anak niya na cameraman ng ABS, Yes. Oo. linalakad yung papunta sa eskwela na Tama. inaabot ng 2 oras. Nabigyan natin ng bisikleta yun. Baka pwede Yes. tayo mag-tie up kay Sol, Cory. Yes, bakit hindi? Mapagbigay tayo ng mga
bisikleta sa mga worthy students. Galing. Para hindi naman sila mahirapan pagpasok. Kasi yung iba rin, Sol, are also working. Kaya hindi niya ma-cope, Emer, yung pamasahe yung ng mga kanilang pamasahe, yung schoolwork. At ma'am, para lang alam nyo, meron din ng LaSalle Green Hills, active si Emer, yung Alternative Learning System. ALS. Meron sila niyan. Sol, magsabi ka lang na gusto mo mag-enroll dyan. Ayan, sila. Iso-sponsor meron ni sila. Emer. Sa Siya Laguna. bahala. Sa Laguna, mag-ayos. Diba? Ito na yung mga may edad na hindi nakapagtapos. Talaga. Explain mo, Emer, yung ALSK GovSol. Alam ni Gov yan kasi kasama yung sa programa ng Akay, Akay ni Sol po, di ba? Akay, magaling. Yun. Marami nang napag-aral si Gov Sol. So, there are many ways na pwedeng mag-improve ang life sa Laguna. Yan, tourism, education, di ba? But more importantly, yung healthcare nga ng mga tao. Binanggit ko kanina yung hospital. Tama yan. Talagang we need to advance healthcare availability sa lahat. Tama ba, Sol? Yes po, kasi sabi ko nga po, isa rin sa pangunahing problema ng mga kababayan natin din, yung libreng maintenance na gamot, hindi din biro, yung maintenance na gamot. Kaya po ngayon, salamat na lang, marami pong tumutulong po sa amin, yung Akay ni Sol at marami pang organizations, nakapagbigay po kami ngayon ng libreng maintenance na gamot sa mga senior citizen. Yan po yung Losartan, Rosuvastatin, Metformin at Amlodipine. Pero sabi ko po, kapag napagbigyan tayo ng maglingkod sa lalawigan ng Laguna, ang tanong ko kasi nila, kapag nanalo ka ba, Sol, ang bibigyan mo lang ng libreng gamot lahat ng mahihirap? Sabi ko po, hindi Dapat kahit po may kaya ka o kaya naman ikaw ay empleyado na kumikita, dapat din kung kailangan mo ng libreng gamot, bigyan ka. Kasi ang katwiran ko, nagbabayad ng buwis sa mga yan. Dapat lang naman pakinabangan nila yung buwis na binabayad nila sa gobyerno. Kaya dapat wala tayong dapat piliin na bigyan po ng tulong. Iyon. So, it shows na ang marami nang pinaplano si Sol, no? At nice din marinig ng mga tao, Sol. Siyempre, yung aspeto ng pamumuhay at livelihood, di ba? Kasi marami dyan, wala lang opportunity, di ba, Sol? So, ano mga plano mo dyan sa livelihood programs? Una po, ang ganda ng Laguna, may industrial area po tayo dito sa bahagi ng Kabuyao, Calamba. Ito po tinatawag naming First District. Kailangan pumunta ang mga investors, importante rin na makapagtayo sila dyan. May industrial park po kasi kami, madagdagan para maraming hanap buhay. Pero para naman po sa agrikultura, sa mga magsasaka, gusto po namin maglagay ng bagsakan center. Kausap na ho natin yung mga farmers. Simple lang naman nagtatanim sila. Ang tanong, pagkatapos, sinong bibili? Para magkaroon sila ng kita. Kung magkakaroon po ng bagsakan center, may sigurado ng bibili ng mga kalakal ng mga magsasaka. So, dalawa po yan Dito po sa amin, kumbaga ang tawag namin, mga cities namin, kailangan industrial park. Dito po sa bahagi ng 4th District namin, importante po yung agricultural. So, dapat parehong umaandar sa pamamagitan po ng mga investors na iimbitahin din natin sa lalawigan ng Laguna. Ayun. Ma'am, may tanong dito. Peace and order. Kamusta po ang peace and order ng probinsya? Ang peace and order naman po, maayos pa naman po sa ngayon. Isa rin po yan sa tututukan natin kapag nanalo tayo na governor. Importante rin po talaga ay ang magandang relasyon sa ating mga kapulisan. Kailangan natin silang i-empower din para po talaga tuloy-tuloy. Parang ganito lang po yan sa ospital din. Importanteng maayos din ang relasyon at inaalagaan sila. Sabi ko nga po, love begets love. Kapag nararamdaman ng mga taong magiging katuwang mo sa paglilingkod, na sila mismo ang una mong inaalagaan, ibabalik nila yan sa iyo Kasi sabi ko po, ipagbabawal ko unang-una sa public hospitals ang mga empleyadong matataray. Yan po kasi ang sinasabi ng mga kababayan natin. Ginoon po lahat, may ilan lang. Pero sabi ko, kailangan din natin malaman, Kuya Ricky, bakit ba nagtataray ang mga ito? Dahil kulang sila. Baka kukonti ang nurse at kukonti ang doktor sa damakmak naman ang pasyente. So, ang unang kailangan alagaan sila, dagdagan ng mga nurse, dagdagan ng mga doktor. Silipin natin, tama ba ang benepisyo na bibigay sa kanila? Tingin ho kasi pag inalagaan ng mga yan, ang pag-aalaga
alagang ibibigay mo sa kanila, yun din ang ibabalik nila sa buong lalawigan ng Laguna. Tama. Love begets love. Ganda Yun. nun. May tanong din nga yung mga ambulance driver na kausap ko sa Laguna. Sana daw maprotektahan daw sila. May insurance man lang sila pagbiya. Kasi ibang klase mga ambulance driver. Talagang lahat. Totoo Iniikot naman yan. Alagaan naman sila. Alagaan daw sila. Well, Ayan. alam namin, busy-busy ka, Sol. Nasa iyo opportunity ngayon na magbigay ng mensahe sa mga kababayan natin sa Laguna. Go ahead, Sol. Apo, sa mga kababayan po natin sa Laguna, maraming salamat po sa ipinapakita niyong suporta ngayon. Mahigit 2 buwan na lang po ay magdidesisyon na ang Laguna sa magiging sunod na gobernador. Ako naman po, simple ang gusto ko sa Laguna, magkaroon ng maayos na ospital na kumpleto sa kagamitan, kumpleto sa gamot, na alagaan hindi lamang pasyente kundi mga health workers. Gusto ko natin gawing scholar ang mga bata kahit ang grado ay palakol para mabigyan ng pagkakataon ng mga batang mahihirap na mababa ang marka na makapagtapos naman sa pag-aaral. Pangatlo, nais po nating bawasan ang sari-sari requirements na hinihingi sa mga taong bibigyan ng tulong. Katwiran ko ho, mahirap na sila. Huwag na nating pahirapan pa ang buhay nila. Kaya maraming salamat po. Ito po ulit si Sol Aragones. Parang feeling ko nagbabalita ako. Bigyan mo nga kami ng isang magandang extra. Yung mga extra mo nung araw sa TV Patrol. Oo. Opo, di ba? Ano talaga? Ito po si Sol Aragones. Ayun. Parang nagti-TV patrol pa ako, nag-ABS-CBN pa po. Opo. Thank you po. Maraming Thank salamat you. po. God bless. God bless, Sol. Sorry, at Kuya Emer, maraming Yes. salamat po sa inyo. Maraming salamat. Good With luck more po. power. Good Good luck luck. po. Yan Good po luck. si Yes. ating kasama sa media, Sol Aragones. Nakakatuwa. Ayan. Kasi bilang member ng media na pumapasok sa public service. Tama. Imagine 9 years na congresswoman yan. Aba, 9 years 9 pala. years. Hindi biro yun. Oo. Kasi panahon ng pandemic nung siya ay representative. Oo. And siyempre, marami pa siyang gustong gawin. Siyempre. At the people of Laguna have a choice. Kaya namin pinipresent at iniimbita rin natin yung mga katunggali Oo. na magbigay ng kanilang plataforma dito. 5 o'clock na po. Dito po nagtatapos ang Ang bilis. aming programa. Bilis, Ngayong March 1. Summer na. Ayan At na. siyempre, di ba ngayon din ang Fire Prevention Month? Yes. Oh, ma'am. yes. Tama. Pag-usapan din natin yan. Pag-uusapan din natin ngayong March yan at asahan nyo na itong March will be as hot as the summer month Oo. are coming up. At huwag kalimutan uminom ng Na, tubig. ilang araw? Ilang Ilang galon? Isang araw? Walo hanggang 10. 8 baso. 8 baso. Dami pa. Oo. Minimum minimum. Okay. Sa ngalan po ng aming mga kasamahan, siyempre, huwag niyo kakalimutan tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, ang inyong paboritong programang Kaya Mo Yan! Yan! Bye! See you Happy next Saturday. weekend! Happy weekend! Per Saturday. God bless.